I know whom I have believed. Sing. I know not why God's wondrous grace to me He hath made known, nor I unworthy Christ in love redeemed me for His own. But I know whom I have believed, and I'm persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. I know not how this saving faith to me He did impart, nor how believing in His word brought peace within my heart. But I know whom I have believed, and I'm persuaded that He is able keep that which I committed unto Him against that day. I know not how the Spirit moves, convincing men of sin, revealing Jesus through the Word, creating faith in Him. But I know whom I have believed, and I'm persuaded that He is able to keep that which I committed unto Him against that day. I know not what of good or ill may be reserved for me, of weary ways of golden days before His face I see. But I know whom I have believed, and I'm persuaded that He is able to keep that which I committed unto Him against that day. Last time siya. I know not when my Lord may come, at night or noonday fair, nor if I'll walk the vale with Him, or meet Him in the air. But I know whom I have believed, and I'm persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. Amen. Ngayon pong umaga, sa muli po natin pag-aaral at pakinig po ng salita ng Diyos, atin pong tawagin ang ating mga ngaral si Pastor Manuel Millares. Mapagpalang umaga sa ating lahat. Ating buksan muli ang ating pong mga Biblia sa unang Korinto, Kabanata 12. 1 Corinthians chapter 12. At pagkatapos sundan natin sa Romans chapter 12 din. 1 Corinthians chapter 12, beginning in verse 4.
Narito ang sinasabi ng banal na kasulatan sa King James Version. Now there are diversities of gifts, but the same Spirit. And there are differences of administrations or ministries, but the same Lord. And there are diversities of operations, but it is the same God, which worketh all in all. Romans chapter 12. Sunod po natin ang Romans chapter 12, beginning in verse 3. For I say through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. For as we have many members in one body, and all members have not the same office, so we, being many, are one body in Christ, and everyone members one of another. Having then gifts, differing according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith, or ministry, let us wait on our ministering, or he that teacheth on teaching. Last verse, or he that exhorteth on exhortation. He that giveth, let him do it with simplicity. He that ruleth, with diligence. He that sheweth mercy, with cheerfulness. May God bless the reading of His Word. Shall we go to the Lord in prayer? Panginoong Diyos na dakila, banal at kataas-taasan, niluluwalhati ka namin at pinupuri, sinasamba ka namin, O Diyos, sa inyong kataas-taasang kalalagayan. Nawang pananambahang ito ay maging katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa inyo. Maawa kayo sa amin. Tulungan niyo kami na makasunod sa inyong mga utos at magawa namin ang iyong kalooban. Dalangin namin ibuhos niyo po ang iyong pagpapalang espiritual sa amin. Sa mensahe na iyong ipababatid sa amin, maging maliwanag sa amin kung ano ang iyong kalooban. Bagabagin niyo kami, Panginoong Diyos. Lagay niyo sa aming puso ang hangarin laging tumalima at sumunod sa iyong kagustuhan, kalooban at mga utos. Pagpalain niyo po ang mensahe, pagpalain niyo po lahat ng mga makikinig at ang iyong mensahero. Dalangin namin, O Diyos, na ang Panginoon Kristo, ang siyang mahayag at may taas sa aming kalagitnaan sa pamagitan ng banal na Espiritu. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Diversities of ministries. Ito po ay part 2 ng ating continuation sa ating pag-aaral the spiritual gifts. Ang ating lesson last Sunday, tinalakay natin ang kahulugan ng spiritual gifts at tinalakay din natin ang endowment or distribution or bestowal of gifts. Nakita natin na may iba't ibang uri ng kaloob na ipinagkaloob sa iglesia ng banal na Espiritu na siyang pinagmulan at may akda ng mga kaloob na espiritual. Mayroong mga tinatawag na temporary gifts at mayroon pong tinatawag na permanent gifts. So, patuloy nating tatalakayin ang pagkakaiba ng mga kaloob at ang mga layunin nito. Una, ating titingnan ang iba't ibang uri ng mga spiritual gifts or diversities of spiritual gifts, and then magtatapos tayo sa the purpose of these gifts. Now, in 1 Corinthians chapter 12, going back to 1 Corinthians chapter 12, in verse 4, sabi rito, now there are diversities of gifts or spiritual gifts, but the same Spirit. So merong diversities of gifts, meaning different kinds of spiritual gifts. Iba't iba o sari-saring kaloob. Hindi kailanman idinisenyo ng Diyos na ang lahat ng mga Kristiyano ay dapat maging pantay-pantay pagdating sa mga kaloob na espiritual at gawaing paglilingkod. Idinisenyo ng Diyos sa mga ito para sa mga tao, para sa mga kaanib ng iglesia, ay dapat magkaroon ng iba't ibang mga endowment. Now dito, ang Diyos ay nagsasagawa ng kanyang sovereignty. In the bestowal of gifts, God is only exercising His sovereignty. Siya ay namumudmod ng mga spiritual gifts according to His sovereign pleasure at ipinagkaloob ang kanyang mga pabor ayon sa kanyang gusto. Gayunpaman,
wala siyang intensyon na saktan ng iba o sino man sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pabor sa iba. At lahat ng pinagkalooban ng kaloob na espiritual ay mayroong responsibilidad at pananagutan. Pananagutin tayo ng Diyos sa tamang paggamit kung ano ang mayroon tayo. Gayunpaman, kahit iba't iba ang mga kaloob, isang espiritu ang pinanggalingan. Isang espiritu ang nagkaloob, kaya bawat kaloob ay may halaga. Malaki man o maliit. Marami man o kakaunti lamang. Verse 5. And there are differences of administrations, but the same Lord. The word administrations means ministries. It also means ministries, iba't ibang pangangasiwa, meaning varieties of service or varieties of ministries. It means there are different ways to serve the Lord. There are different ways to serve the Lord, but the same Lord we serve. Kaya ang paglilingkod, hindi lang bilang pastor. Kung ang pastor palagi ang nasa forefront, parang yung ministeryo na lang ng pastor ang mahalaga at yung ibang ministries hindi na mahalaga. No! Hindi ko dapat ganun ang ating maging mentality at attitude. Hindi ka man makapaglingkod bilang isang pastor dahil hindi ka nga qualified or wala sa iyong katangian or gift ng pagiging pastor. Pero you can serve God. You can still serve God in different ways. Because there are different ways to serve in the church. But it is the same Lord whom we serve. Kaya mahalaga lahat yan. Lahat ng gawa o ministeryo mahalaga ho yan. Verse 6. And there are diversities of operations. Iba't ibang paggawa. Meaning, differences of workings. Varieties of activities. And yet, bagamat different ways, but it is God who works. Different ways that God works in His people. You see, the point here is, it is God who works in His people. At yan ang dahilan kung bakit sila nakakapag-function. Yan ang dahilan kung bakit sila nakapaglilingkod. Sapagkat may Diyos na gumagawa sa kanila. It is the same God who works in all of us, in everything we do. Although there are varieties of gifts, there are differences of ministries, but it is the same God who works in them all, in everything we do. Verse 7, but the manifestation of the Spirit is given to every man. Now here is the purpose. Bakit nagkaloob? Bakit namudmod ang Diyos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu ng iba't ibang mga kaloob na espiritual? Ito, to profit withal. That is the purpose. Gifts are given to every man for their own profit, for their benefit. Yan. At mamaya, tingnan natin kung ano yung mga benepisyo na dapat ma-achieve o dapat mangyari sa iglesia ng ating Panginoong Hesus. Now, under this, nakita natin na mayroong tinatawag na kinategorize natin itong mga gifts sa dalawang kategorya, temporal gifts and spiritual or rather permanent gifts. Now, ang mga temporal gifts, tinalaki natin yan last Sunday, and they are as follows in verses 8 down to the line. Gifts of healing, working of miracles, gift of prophecy, discerning of spirits, diverse kinds of tongues, the interpretation of tongues. Yan ang tinatawag na supernatural gifts. At kaya naman temporary sapagkat wala na sila. Kasama nung nawala ang mga apostles and prophets. Now in Ephesians chapter 4 verse 11, nakasado na ang Diyos ay nagbigay ng apostles
and prophets, evangelists, pastors, and teachers. And you will notice na ang office ng mga apostles at saka prophets ay temporal. Meaning New Testament prophets. Wala na sila. Wala ng propeta ngayon. Wala ng mga apostol. Tapos na ang kanilang ministeryo. Kaya kasamang nawala sa office nila ay itong mga temporal gifts. Tulad ng pagpapagaling, paggawa ng mga milagro, mga himala. Wala na yan. Kasi baby pa lang ang church noon. Kailangan yan. And signs and wonders, tanda yan ng apostleship. Ngayon, wala na yung mga apostles, wala na rin yung mga gifts na yan. Ang natira na lang ay pastors and teachers and deacons. And you will notice na mga permanente sila sa church. Kaya nga meron silang qualifications. Magtataka kayo, bakit ang mga apostol, propeta, walang qualification? Bakit pagdating sa pastor, deacon, may qualifications na? Kasi nga, ang nature ng kanilang office ay permanent. Magtatagal sila sa church. Hanggat ang church ay narito sa lupa, mananatiling magkakaroon ng mga pastor at deacons, kaya meron silang qualifications. Ano naman natin? Alright, now, tunghayan naman natin, dito tayo magdidwell sa permanent gifts. Punta tayo sa Romans chapter 12. Ito yung mga permanent gifts. Magtatagal po ito sa church. Alright? Now, in verse number 6, sabi rito, having then gifts differing. You see, differing. Iba't iba eh. Magkakaiba yan. Hindi pare-parehas. Hindi pare-pareho. Kaya may mga, naunawaan ko na may mga miyembro na gustong-gusto nila na maglingkod sa Panginoon. Yung iba, gusto maging pastor. Wait, ang ministry, hindi lang ministry ng pagpapastor. Hindi lahat pastor. Kung may mga nainggit man na gusto na maging pastor at gusto na maglingkod sa Panginoon bilang pastor, pero hindi naman sila obra, hindi naman pwede, meron pa namang ibang ministeryo. Kaya nga magkakaiba eh. Dahil may iba't ibang kaloob. Malalaman mo kung ano ang iyong ministry pag nalaman mo kung ano yung gift mo na ibinigay sa'yo ng Panginoon. Yeah. Doon mo malalaman kung saan ka fit sa church ng Panginoon at kung anong ministry mo. Kasi magkakaiba yan. According to the grace. You see, tinawag ding grace. Lahat ng spiritual gifts, grace. Biyaya lang yan ng Panginoon. It is the enabling grace of God that worketh in us. That's why we serve the Lord. We cannot serve God without God's enabling grace. It's only by His grace na tayo nakapaglilingkod sa Panginoon. That is given to us. So napakaliwanag yan, binigay sa atin ng Panginoon. Now, ito yung mga sumusunod na mga kaloob na permanent sa church. Number 1, gift of prophecy. Whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith. Now, we're gonna explain, paliwanag natin isa-isa kung ano itong mga gifts na ito. Now, hindi po ito yung panghuhula ng mga bagay na darating o mangyayari o yung tinatawag na foretelling. Kundi, ito po ay tumutukoy sa pangangaral ng Ebanghelyo o ng pagbubukas at pagpapaliwanag ng kasulatan. Katulad ng ginawa ni Philip, nung nakita niya yung eunuch nagbabasa ng scripture, Old Testament, specifically Isaiah 53, tinanong siya ni Philip, naunawaan mo ba ang binabasa mo? Understandest thou what thou readest? Sabi ng eunuch, how can I except someone teach me or explain it to me? And then, anong ginawa ni Philip? He opened unto him the scriptures. Explained it to him. Yan ang kakayahan ng isang preacher o tao na may gift of prophecy. So ito'y tumutukoy sa preaching. Expounding the Word of God, opening the Scriptures, preaching the Gospel, preaching the Word of God. So ayon yan, sabi rito, pinagkalob yan ayon sa sukat ng ating paniniwala
batay at nagmumula sa salita ng Diyos. So yan ang una, gift of prophecy. So ang gift of prophecy ay may kinalaman sa ministry of preaching. So God qualifies His preacher by giving him the gift of prophecy. So hindi lahat may kakayahang mag-preach. Kahit ipilit mo pa, mahalata, walang kakayahan mag-preach talaga eh. Kasi wala siyang ganoong ability. Hindi siya binigyan eh. Maaring iba. So hanapin mo. Ano yun? Gift of preaching. Next, it is the gift of ministry. Look at verse 7. Or ministry. Let us wait on our ministering. The Greek word is diakonian. Kung saan doon din galing yung salitang diakonos or diakono. Nang ibig sabihin ay service of any kind. Paglilingkod, anumang uri ng paglilingkod. So ang salitang ito ay ginamit para tukuyin ang tungkuling ginampanan o ginagampanan ng mga deacons. Naunawa natin, diakono. Ito yung paglalaan para sa mga mahihirap na kaanib ng iglesia at pangangasiwa ng limos o abuluyan sa iglesia. Sa gayon, ang pag-aalaga sa mga mahihirap, yung paglalaan sa mga may sakit o anumang tulong na may halok, ay may sagawa ng isang kapatid na lalaki o babae. Katulad noong ginawa doon sa Acts chapter 6, dahil napabayaan ang mga balo, mga mahihirap na mga kaanib ng iglesia sa Jerusalem. So, inatasan ng mga apostol ang iglesia na pumili ng 7 kalalakihan na mga ngasiwa sa ministeryong ito. At yun yung kauna-unahang mga deacons na nahalal sa iglesia. Silang mamamahala para sa ministeryo ng pagtulong sa mga kapatirang may hirap, kapuspalan. Yan. Kaya kahit sino dito pwede, kahit lalaki man o babae. Alam niyo ba na si Phoebe, basahin natin ang Romans chapter 16 bilang halimbawa, may isang babae rito na binanggit ni Apostle Paul, si Phoebe. Look at in verse 1. Romans 16 verse 1, I commend unto you Phoebe our sister. Maliwanag, babae kasi sister eh. Alright? Which is a servant. Notice that word, servant. Alam niyo ba sa Greek word kung ano yan? Diakonesa. Diakonesa. Servant, diakonesa siya ng iglesia. Saan yun? Which is at Cenchrea. Now, naniniwala naman tayo na ang mga babae, hindi sila qualified na magkaroon ng office sa church, ano? So si Phoebe, hindi po siya officially deacon or deaconess ng Church Cenchrea, but she functions as a deaconess. Hindi kailangan maging opisyal. Hindi kailangan may office. You see that? Pero ginagampanan ni Phoebe ang tungkulin ng isang servant. Diakonesa. Service. Paano yun? Now, explain pa natin mga kapatid. Kung titingnan niyo yan sa Greek word, no? Yung salitang servant, diakonos, ito meaning yan. One who executes the commands of another, especially of a master, a servant, attendant, minister, or literally, listen to this, a waiter. One who serves food and drink. In the case of Phoebe, dahil babae siya, waitress. Waitress. Nagseserve ng food and drink. Literally Kaya ang mga diakono sa church, mga lalaki, nagseserve sila ng table. Primary duty ng diakono, mag-serve ng table. Table ang kanilang ministry. Anong table? Una, the table of the Lord. Silang nag-i-assist sa Lord's Supper.
They serve the food. They serve the bread and the wine. Serving table. It is the table of the Lord. Secondly, the table of the poor brethren in the church. Yung mga kapuspalad, yung mga mahihirap. Kaya ako naniwala mga kapatid, sa tithes and offering, hindi dapat suluhin ng pastor yan. May mga pastor kasi matatakaw, mga buhaya, mga sakim. Sa kanila lang yung pera. Hindi nila tinutulungan yung mga miyembro na mahihirap. Wala silang alam sa ganon. Ako nanggaling sa isang Baptist church, Bible Baptist, wala kaming ganon eh. Yung tutulungan mo yung kapatid na naghihirap, walang-wala. Ang palagi na lang tinutulungan, pastor, preacher, missionary. Pero yung mga miyembro na walang-wala, hindi tinutulungan. Kasi sila yung kailangang magbigay. Kahit walang-wala na. Hindi yung ganon. Dapat lahat pantay, tinutulungan. Ang nangyayari, kadalasan yung pastor lang tinutulungan eh. O kaya yung mga miyembro, pag nagkaroon ng problema, kanino tatakbo? Kay Bombay. Hindi makatakbo sa church. Hindi pwede humingi ng tulong. Kasi hindi naman daw worker. Hindi naman daw pastor. Hindi naman daw preacher. Wala, hindi ganon. Dapat lang tutulungan. Sa abot kaya ng iglesia. Ganyan po yan. Tutulungan ng mga mahihirap na kaanib ng iglesia. Hirap na hirap financially. Walang-wala. Wala kang pagkain, hindi nyo bigyan. Dapat yun, trabaho ng church yun. At ang nangangasiwa dyan, mga diakono. Titingnan nila ang kalalagayan ng mga miyembro. Hindi lang sa spiritual nilang kalalagayan, kundi maski sa kanilang temporal o physical na kalalagayan. Damayan sila, tulungan sila. Ganyan ang ginawa ni Apostle Paul nung ang church sa Jerusalem nagkaroon ng famine. Marami sa mga miyembro, marami sa mga manampalataya doon, nagsuffer, gutom. Anong ginawa ni Paul? Nangalap siya ng tulong pinansyal sa mga iglesia sa Macedonia at Akaya. At unang nag-respond sa pagtulong ay ang mga iglesia sa Galacia o mga iglesia sa Macedonia. Yun yung 1 Corinthians o 2 Corinthians chapter 8 na pinagmalaki ni Apostle Paul ang mga churches sa Macedonia. Huling nag-respond yung church sa Corinto, kung sino pa naman yung church na mayaman, yun pa yung huling tumulong. Kaya in-encourage ni Paul ang church sa Corinth. At ang ginawa niyang example para ma-motivate sila, yung mga mahihirap, kung sino pa yung mga mahihirap na churches sa Macedonia, sila pang nag-respond sa panawagan ni Apostle Paul. Tulong. Ganun dapat. Yan yung service na sinasabi rito, mga kapatid. Tuloy natin ang ating basa in verse 2, tungkol kay Phoebe, that ye receive her in the Lord as becometh saints. So nire-recommenda ni Paul si Phoebe sa mga churches sa Rome, natanggapin siya, habang si Paul ay nakabilanggo. Siguro I do believe na nung si Paul ay nakapunta ng Rome, kasama si Phoebe. Kasama niya yan. Makikita natin na si Phoebe palaging kasama madalas, kung hindi man palagi, madalas na kasama ni Paul sa kanyang missionary journeys. Tingnan natin. That ye receive her in the Lord as becometh saints, and that ye assist her in whatsoever business she hath need of you, for she hath been a succorer. Ano ibig sabihin ng succorer? Sa ibang translation ay help. Or, listen to this, a female guardian, protectress, patroness, caring for the affairs of others, and aiding them with her resources. Patron. Now, dahil siya babae, patroness. Ano ba ibig sabihin ng patron? Patron. Pakinggan niyo ang meaning ng patron o patron sa Tagalog. Wait. Alright. Ito pakinggan niyo. Patron. A special guardian, protector, or supporter.
influential supporter, or financial sponsor, or one that uses wealth or influence to help an institution, individual, or a cause. In other words, mga kapatid, si Phoebe kadalasan ang financial sponsor ni Paul. Mukhang may kaya itong babaeng to. Para din si Lydia, mayaman, kaya lang maaaring tumutulong din siya sa mga kapatirang may hirap. Kadalasan, siyempre si Pablo, nag-missionary journey yan, hindi naman libre yun. Hindi naman pulis si Pablo eh. Napakita lang yung badge, so, sir, wala na kayong bayad, libre na kayo. Siyempre, nagbabayad din yun. Di ba? Saan siya kukuha? Merong sponsor si Pablo, si Phoebe. Kaya kasama yan. Alam naman pamasahe lang, walang pagkain. Puro fasting na lang sila. Bibili ng pagkain yan. Apostol Pablo, ito po, pagkain. At sa iba pang mga pangangailangan ni Apostle Paul, tingnan niya, sabi niya, tuloy natin yung sinabi rito. She has been a sponsor, a helper of many, and of myself also. So hindi lang si Paul ang sinusuportahan ni Phoebe. And many, meaning the ministers of God. At maaaring mga kapatiran din, na hindi naman mga ministers, hindi naman mga preachers, may hirap. Tumutulong siya. Kaya servant of the church, diakonesa. Nagpa-function siya ng function ng isang diakonos, serving the table of the poor. Kaya hindi kailangan install siya at opisya na maging diakonesa by office. Iba nga dyan, by office, din matutulog. Na itutulog. Naturingang pandikon. Wala, display lang. Ito talaga, diakonesa siya in a literal, practical sense. Nagse-serve siya. Yun. Bakit niya nagagawa yan? Meron siyang gift of ministry. Binigyan siya ng Panginoong abilidad. Hindi lahat ng mga kababayan kaya gawin yan. Nakita niya? Yun, nabanggit kanina, maaaring si Lydia. Maaaring mapera siya, may negosyo siya eh. Pero hindi lahat ng mga babae. Ngayon, kung hindi mo na magagawa yan, itsapwera ka na. Hindi, hanapin mo. Meron pa, hindi lang yan. Di ba? So, tuloy natin. Makita natin, a gift of ministry, yan ay para sa ministry of service. Alright? So, dalawa na tayo. First, gift of prophecy. Pangalawa, gift of ministry. Pangatlo, balik tayo sa Romans chapter 12. Pangatlo, look at in verse 7. Verse 7 tayo. For ministry, let us wait on our ministering. Or he that teacheth, gift of teaching. Gift of teaching. So ito'y nagsasaad ng mga nagtuturo. O kaya'y nagbibigay ng kaalaman. In charge sila dyan. Isang pagtuturo sa mga iglesia ng Panginoon at sa mga miyembro nito sa mga doktrina ni Kristo. Para gawing matibay at mapatatag sila sa kanilang pinakabanal na pananampalataya in their most holy faith. Now, pangunahin itong nakahimlay o namamalagi sa isang doktrinal na paraan ng pangangaral. Sa pagbubukas, sa pagpapaliwanag, at sa pagtatanggol na rin ng banal na kasulatan. So ito ay may kinalaman sa pagtuturo. Kaya yung mga merong binigyan ng kaloob ng pagtuturo o gift of teaching, ayan, dapat exercise nila yan, magturo sila. Now, kadalasan, ang pastor meron yan, siyempre. Gift of prophecy, meron ng pastor.
gift of teaching, meron din ng pastor. Kasi pastor siya, kailangan yan. Enablement. Kaya ang pastor, merong higit pa sa isa ang mga gifts niya. Pero hindi naman niya pinakyaw lahat. Nabanggit na natin na walang ganon, na pinakyaw na lahat. At wala ding isa na kahit isa ay wala. Lahat yan meron. Okay? Now, itong teaching na ito, may kinalaman to sa pagtuturo sa church. Hindi po ito secular teaching, ha? Kung kaya, dahil dyan, ang secular school is not a ministry. It's a business. Hindi yan ministry. Kasi tumatanggap ng bayan, tumatanggap ng tuition. Aba, kung may gift of teaching ka, magpapabayad ka. Hindi yan ministry. Secular yan. Wala namang problema kung tawagin business. Business. Business ni pastor. Oh, ano masama doon? O kaya business ng simbahan. Kung yan ang pinagkaisa. Kaya lang yung pondo saan kukunin. Masama naman kung kukunin yung pondo sa church. Mali yun. Walang problema kung yan ay business ni pastor at yung pondo dyan galing sa bulsa ni pastor. Okay lang yan. Pero yung pera ng simbahan, ipagpapatayo ng school, mali. Hindi dapat yan. Secular yan eh. Hindi naman yan spiritual eh. Diba? At ang mga itinuturo niyan, mathematics, science, English, walang kinalaman sa Bible. See? Maliwanag yan, hindi yan ministry. Kasi hindi yan nakabatay sa spiritual gifts. Nakuha niyo yung connection ng spiritual gifts sa ministry. Kaya nga may diversities of gifts and then merong differences of ministries. At ang pag-function sa ministry, nakadepende yan sa spiritual gifts or graces or abilities na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng Holy Spirit. Alright. Next. Kaya makita natin yung gift of teaching ay may kaugnayan sa ministry of teaching. Number 4, verse 8. Or he that exhorteth on exhortation. This is the gift of exhortation. It comes from the Greek word parakaleo o paraklesis. Na itong salitang ito ay ginamit din sa Holy Spirit in John chapter 14, 16 and 26, parakleto, na ang ibig sabihin ay comforter. Nagbibigay kaaliwan. Ang Holy Spirit, isa sa kanyang ministries, ay magbigay ng kaaliwan. No? Basahin natin John chapter 14, verse 16. John chapter 14, verse 16. And I will pray the Father, and He shall give you another comforter, parakleto, that He may abide with you forever. Inulit sa verse 26. But the comforter, parakleto, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Sa mga katwid, isang tao na ang isang kaanib ng iglesia na may gift of exhortation, ito po ay isang tao na pinagkalooban ng kakayahang magbigay ng kaaliwan, aliw, o encouragement, o pagpapatibay ng loob, o pagpapalakas ng espiritu sa iba. So, ibig sabihin, may kakayahan siyang makapagbigay kasiyahan, makapagpasaya, makapagpasigla, magpayo, advice, counsel. Ang pangunahing kahulugan ay upang gisingin, pasiglahin, o magbigay ng lakas ng espiritu o tapang. Magudyok sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Magpalakas o magbigay ng gabay sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga payo para bigyang buhay o maghimok sa pamamagitan ng mga argumento
o pagpapaliwanag sa isang mabuting gawa o sa anumang kapuri-puri na pag-ugali o para ng pagkilos. Katulad ng makikita nating isang halimbawa kay Barnabas, kay Bernabe. Basahin natin ang Acts chapter 4, verse 36. Acts 4:36. And Joseph, who by the apostles was surnamed Barnabas, ano meaning? Which is being interpreted the son of consolation. Yeah. The encourager, in other words. Ang isa sa kakayahan ni Barnabas ay makapag-encourage siya ng kanyang mga kapatid sa Panginoon. At isa sa mga in-encourage, pinalakas ni Barnabas ay si Apostle Paul. Nung time na si Apostle Paul, Saul pa ang kanyang pangalan, ay kinatatakutan ng mga iglesia o ng iglesia sa Jerusalem. Ayaw siyang tanggapin. Sinong unang lumapit kay Paul? Si Barnabas. Dinala niya, halika. Pakilala kita sa mga kapatiran. Huwag kang matakot. Tapos yung mga kapatiran, uy, huwag kayong matakot. Mabait na to. Hindi na ito leon. Tupa na to, tupa. Parang ganon, mga kapatid. In-encourage niya si Paul. In-encourage din niya, mga kapatiran. Tanggapin si Saul yung time na yon. Yan o, consolation. A Levite and of the country of Cyprus. At maging si Apostle Paul, ginampanan din niya yan. Meron din siyang gift of exhortation. Doon sa Acts chapter 27. Acts chapter 27. Look at in verse number 22. Acts 27:22. And now I exhort you, exhortation, to be of good cheer, for there shall be no loss of any man's life among you but of the ship. Kasi yung barkong sinasakyan nila, maaaring lumubog dahil mayroong bagyo papunta sila sa Rome. Discouraged na yung mga kasama ni Apostol Pablo doon. Kaya ang ginawa ni Paul, in-encourage niya. Okay, matakot. Be of good cheer. Walang mapapahamak. Basta sumunod lang kayo sa instruction ng Diyos. Yan. See? Now, bagamat ito'y kaloob na prominente sa mga pastor, ang pastor meron yan. Kasi trabaho ng pastor, mag-encourage, mag-admonish, mag-counsel, mag-exhort, magbigay ng kaaliwan, magpatibay ng loob. Bagamat ito'y kaloob na prominente sa mga pastor, pero ang iba ay may mas malaking abilidad sa ganitong paraan kaysa sa iba. Tulad ni Barnabas, bagamat hindi siya pastor. Kuminsan nga, yung isang miyembro na may gift of exhortation, pwede pa niyang mahigitan yung pastor niya. Ano niya ho, mga kapatid? So kung meron kang gift of exhortation, gamitin mo yan. Pwede kang mag-exhort through words or through letter, writings. In poetry, magagamit yan. Mga tula. Ang purpose talaga niyan, encourage mo ang kapatid mo kay Kristo. Lalo na yung mga nalulungkot, nabibigat ang loob, discouraged, at yung pinanghihinaan na ng loob. Pinanghihinaan na sa kanyang pananampalataya. Yung kailangan ng ganitong klase ng tao na may gift of exhortation. See? Lahat lang talaga magpa-function, ang ganda. Next, gift of giving. Balik tayo sa Romans chapter 12. Ito'y pang 5. Pito dito pito Verse number 8. Or he that exhorteth on exhortation, and he that giveth, let him do it with simplicity. The gift of giving. So ito'y nagsasaad ng taong may tungkuling mamahagi. At malamang, itinalaga siya na mamahagi ng abuluyan sa iglesia. Kadalasan po, diakono ng kongregasyon ang itinalaga dito. Yan.
Kasi nga primarily, tumutulong siyang mamamahala sa pagtulong sa mga kapatirang mahihirap. So itinuring na isang mahalagang bagay sa mga sinaunang Kristiyano ang malayang magbigay ng kanilang mga ari-arian para suportahan ang mga mahihirap at matustusan ang mga nangangailangan. At yan makikita natin sa Acts chapter 2, verses 44 to 47, nung binenta nila yung kanilang mga ari-arian para may equal na, equal distribution, equal sharing na, pantay-pantay na silang lahat. Walang mayaman, walang mahirap. At voluntaryo nilang ginawa yun, voluntaryo. At ganun din sa Galatians chapter 2 verse 10, tingnan po natin. Galatians chapter 2 verse 10. Only they would that we should remember the poor, the same which I also was forward to do. Poor brethren. Hindi lahat ng poor. Kundi lalong-lalo na sa household of faith. Mga mahihirap na kapatiran, tutulungan yan. Romans 15:26, another verse. 15:26 ng Romans, listen. For it hath pleased them of Macedonia and Achaia to make a certain contribution for the poor saints which are at Jerusalem. Ito yung sinasabi ko kanina. At in connection yan, mababasa yan sa 2 Corinthians chapter 9. Chapter 8 at saka chapter 9. Abuluyan. Yun yung ministering to the saints. Ang context niyan, abuluyan. Hindi tithing Kaya yung let him give cheerfully, as he purpose in his heart, hindi ho tithes ang context nun. Abuluyan. Offering. Sa tithes, ang nagdidetermine, Diyos. 10%. Sa offering, ang magdidetermine, ikaw. Ayon sa ipinasya ng iyong puso. Maliwanag? Yan ang pagkakaiba ng tithes sa offerings. Yung tithes talaga, pag-ari ng Diyos yun Wala kang karapatan dyan. Sinabi na ng Diyos, akin yan. Hindi sa pastor Hindi sa pastor. Diyos ang nagtalaga niyan, 10%. Yung offering, ikaw na magpasya, ayon sa pasya ng iyong puso. At pag magbigay ka ng may kasiyahan. Hindi na kasimangot, hindi na pipilitan, hindi na obligahan, hindi na buibisit, hindi na hinis. Abuluyan ang konteksto niyan. At walang pilitan. Walang pilitan. You see? So, meron talagang may kakaya magbigay. So, ngayon, may mga miyembro na inggit. At ang feeling nila, mababa lang sila, feeling nila, wala silang halaga sa church kasi they cannot give as much as others can give. You see? Wag! Mari, hindi yan ang gift mo. Or, hindi nga yan ang gift mo. Marami pang gift. Hanapin mo lang kung saan ka dun gagamitin ng Panginoon. Maaring yung panghuli, yung pampito, yun ang gift mo. Pero bago yan, pang-anim. So, makita natin yung gift of giving may kinalaman sa ministry of giving, ministry of sharing, ministry of distribution or contribution. So, yung may mga gift of giving, sila makakagawa nito. Itong ministry na ito. Pang-pito o pang-anim. Verse 8, balik tayo. Romans 14. Romans 12, I'm sorry. Verse 8 na tayo. Or he that exhorteth on exhortation, he that giveth, let him do it with simplicity. Teka, huwag nating lagpasan niya. Ano ba ibig sabihin ng with simplicity? Let him do it. Or let him give with simplicity. Sa Tagalog, magandang loob. Ibig sabihin, ng buong katapatan at integridad na walang pandaraya, gaya ng ginawa ni Ananias at ni Sapphira, nandaya Kung tayo mandadaya sa ating pagbibigay, sasabihin natin, tithes yun, pero hindi naman talaga tithes yun. Kumupit ka, binawasan mo,
tapos palalabasin mo, tithes mo yon, kulang. Halimbawa, kumita ka ng 10,000 sa isang buwan, magkano dapat tithes? 1,000, binigay mo lang 500, tapos palalabasin mo, tithes mo yon, sinungaling. Hypocrite yan, dishonesty yan. Lagot ka sa Panginoon. Meron akong alam na mga kapatiran, nandaya sa Panginoon, binawi ng Panginoon lahat ng kanilang tinatangkilik. Bahay, ari-arian, kotse, pera, lahat, pati buhay. Binawi ng Panginoon. Kasi niloko nila ang Panginoon. Hindi sila nagtatay. Pero nagbibigay. Pero hindi nagtatay. Ba't kasi ano ba pagkakaiba? Pag sinabing tithe, 10%. Pag mababa pa sa 10%, nagbigay ka nga, hindi naman tithe. Tapos palalabasin mo, tithe yun. Patay ka. Nakikita ng Panginoon yan. Gaganti ang Diyos. Paani niya sa iyo ang iyong itinanim. So dapat, with simplicity or sincerity, walang pandaraya, walang paglustay sa pera o pondo ng simbahan, nang walang kinikilingan, walang pagtatangi sa mga tao, walang pagkukunwari, at bukas palad palagi at masagana sa pagbibigay. Alright. Next, verse 8, ministry or gift of ruling. Ayan o. He that ruleth with diligence. Yan. So ito ay tumutukoy sa pag-rule, to preside over, or to have the management of. Kadalasan ng pastor, meron yan. Pastor, pangangasiwa. Anong pangangasiwaan? Iglesia man, tahanan man, meron talagang magaling mag-rule. Mahusay mag-rule ng kanyang sambahayan. Kaya nga siya pinagkatiwala ng iglesia. Kasi meron siyang gift of ruling. O isang gawain na inata sa kanya para pangasiwaan. At ito ay dapat gawin with diligence, meaning buong kasipagan at kasigasigan. So, pag merong gift of ruling, may kaugnayan yan sa ministry of ruling or ministry of leadership. Ministry of leadership. Then lastly, the gift of mercy. Look at verse 8 again. He that sheweth mercy with cheerfulness. Ano ito? Showing mercy. Ito po yung pangangalaga sa mga may sakit at may kapansanan. Lalo na dun sa mga matatanda ng iglesia at mga nangangailangan. This is not, hindi po ito gaanong tumutukoy sa pagbibigay tulong pinansyal. Take note. Hindi ito gaanong tumutukoy sa pagbibigay tulong pinansyal, kundi bilang pag-aalaga sa kanila sa kanilang kapighatian o paghihirap at pangangalagaan sila. Meaning yung mga kapatiran na may sakit, may kapansanan, tinutulungan sila. Physical help, not more on financial help. Ito yung para ipakita ang personal na atensyon sa mga may sakit at may kapansanan. Tandaan nyo, during the New Testament churches, sa panahon niya, walang ospital. Walang nurses. So, sinong dadamay sa mga kapatid na may mga sakit? Mga kapatiran. O-offer sila ng serbisyo nila. Ako mag-aalaga sa iyo. Pagluluto kita, ako mag-feed sa iyo. Walang ospital, walang nurses. Hindi katulad niya, pag may sakit, dala sa ospital, may nurse, mag-aalaga. Noon. Di ba? At sino unang dadamay sa mga mananampalataya na may karamdaman? Siyempre mga kapatiran. Tulong-tulong yan.
Yun ang gift of mercy. At sa mga miyembro, may ganyang kakayahan. Bagamat hindi lahat. Talagang sila lang ang may ganyang kakayahan. Magawa nila yan. Para silang mga nurse. Sa simbahan. You see? At ito dapat gawin, sabi diyan, with cheerfulness. Kaya yung may gift of mercy, madali niyang gawin to eh. Walang feeling na naobligan siya o kaya pagka ginawa ay nakasimangot, nabibisit pa. Ano ba ginagawa ito? Walang gano'n. With cheerfulness, ito'y dapat gawin ng may kagalakan, kasiyahan, kaaya-aya, mayroong mabait at masayang ugali. Ito yung mga nagpapasaya sa mga nagdurusa o kaya mga nahihirapan. Lagi silang nandyan. So, ang ministry o ang gift of mercy, may kinalaman to sa ministry of help or ministry of care. Kita nyo, ang ganda no mga kapatid? Kung lahat lang talaga ng mga kaanib ng iglesia mag-function, anong purpose niyan? Makikinabang ang iglesia. Magbe-benepisyo ang buong kaanib ng iglesia. Can you just imagine kung pastor lang ang gumagana, pastor lang ang gumagawa? Ano yan? Ano yan? One-man show? Kadalasan ganyan sa church eh. Ang mga miyembro, atin na lang, uupo, makikinig, pagkatapos uwi na. Anong silbi mo? Bakit ka naging miyembro ng iglesia? Ba't kayo nilagay ng Panginoon dyan? Hanapin mo. That's the point. Ba't natin pinag-aaralan ito mga kapatid? Para hindi one-man show lang. Lahat dapat mag-function kasi may pananagutan tayo, meron tayong responsibilidad. Dahil sa tayo pinagkalooban ng mga kaloob ng biyaya, magbibigay sulit tayo. We will give an account. At dyan tayo hatulan ng Diyos ayon sa ating mga gawa. Now finally, sana yung matapos natin to. Alright, finally, sa 1 Corinthians chapter 12, balik tayo doon. Last point na lang mga kapatid. Tingnan natin the purpose, but bakit binigayan? Sa chapter 12, makita natin in verse number 7, nabanggit ang purpose. But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit, to benefit withal. Ang mga spiritual na kaloob ay ipinagkaloob o ibinigay para magamit para sa panlahat na kabutihan ng iglesia. Ang design o layunin ay sa pinakamahusay na paraan para itaguyod ang pangkalahatang kapakanan ng mga kaanib ng iglesia. Ang kanilang kapayapaan at pagpapatibay ng buong iglesia. Sayang kung hindi makikinabang. Kung hindi mo gagamitin yung spiritual gifts, walang makikinabang. Hindi makikinabang ang mga kapatid kay Kristo. Display ka na lang pagka ganyan. Wala kang silbi. Hindi yan ang kalooban ng Panginoon. Hindi. Ang kalooban ng Diyos, bawat isa dapat gumawa, mag-function. Ayon sa kakayahang ibinigay sa kanya ng Panginoon. Punta naman tayo sa Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4, nandito yung threefold purposes, mga kapatid. In detail. Ephesians chapter 4, verse 11. Ayan. And He gave some apostles and some prophets and some evangelists. So ito yung mga extraordinary offices or offices na ibinigay ng Panginoon sa church, some pastors and teachers. For what reason? For what purpose? Verse 12, for the perfecting of the saints. Number 1, perfecting. Ano ibig sabihin? Paglalagay sa ayos. Gawing kumpleto. To complete. Upang gawing ganap ang mga banal. Saan?
maging ganap pagdating sa pag-ibig, maging ganap, kumpleto pagdating sa kaalaman, maging ganap o kumpleto pagdating sa kaayusan. Lalo na kaayusan ng pamumuhay. Maayos na pamumuhay na walang kapintasan sa gitna nitong crooked and perverse world. Upang sila maging mga sakda. Again, ang ibig sabihin ng perfecting of the saints, it also means for the equipping of the saints. To equip. Ibig sabihin, bihisan. Bihisan ang iglesia, gayakan ang mga miyembro o kaanib sa makatwid. Ginamit itong salitang ito sa mga sundalo na pupunta sa gera. Gayakan ng mga armas. Bigyan ng isang kumpletong baluti ng armas para sa serbisyo militar. Sa makatwid, bigyan ng lahat na kasangkapan, bigyan ng lahat ng kailangan ang isang hukbo para sa digmaan. Nang sa ganun sila manalo. Lahat ng kailangan, hindi lang baril, hindi lang granada, siyempre may kantin, mayroong tubig, pagka nauhaw yan eh. Kahit may baril pa yan, uhaw. May baon, may pagkain, di ba? May bota. Kumpleto lahat. Lahat ng kailangan para sa ikatatagumpay nila sa digmaan. Kaya ibig sabihin, to furnish with arms o anumang bagay na magagamit sa labanan. Ganon din ang church. Ganon din sa iglesia ng Panginoon. Ang iglesia dapat bigyan ng anumang kailangan o kinakailangan para maging ganap o kumpleto. Trabaho yan ng mga ministers at ng mga kaanib ng iglesia na binigyan ng spiritual abilities or gifts or graces. Second, for the work of the ministry. You see? Ministry, ma-involve sa ministry. Lahat dapat involved sa ministry. Hindi lang pastor o diakono. Ang mga kalob ay binigay ni Kristo sa mga tao upang sila ay maging qualified at karapat-dapat sa ministeryo. God qualifies His people by providing for them spiritual gifts to make them qualified. You see? Ang lahat ng mga kalob na ito ay nakikibahagi sa gawain ng ministeryo. Bagaman sa iba't ibang mga departamento, magkakasama silang bumubuo ng tinatawag na ministry o ministeryo. Kaya, kung merong diverse of gifts, merong diverse of ministries or differences of ministries. Again, ang sabi, sa gawaing paglilingkod. Kaya itong mga kaloob ay inilaan para tayo ay maglingkod sa Panginoon. Naunawaan ba natin? Gusto ng Panginoon na tayo ay maglingkod sa Kanya. At para magawa natin yan, binigyan niya tayo ng espiritual na kakayahan. Dapat tayong maglingkod sa Panginoon. Dapat tayong lahat ay maging bahagi ng ministeryo ng iglesia. Dapat, listen, walang idol Christian. Wala yung paupo-upo lang. Ano yung display lang? Idol Christian, hindi yan ang kalooban ng Panginoon. Lahat ay dapat gumawa. Lahat ay dapat abala sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Ano natin? At pangatlo, for the edifying of the body of Christ. And the body of Christ is none other than the church. Yan ang benefactor. Yan ang beneficiary, the church. For the edifying of the body. Now, the word edify means to build up. Sa ikatitibay, ikatatatag. Ng alin? Ng church. Upang turuan, upang mapabuti ang church, upang mapahusay ang pag-iisip ng mga kaanib ng iglesia sa kaalaman ng katotohanan at lalo na sa moral at reliyosong kaalaman. Matibay, matatag sa pananampalataya. Matibay, matatag sa kabanalan, sa pag-ibig at iba pang espiritual na mga biyaya o yung tinatawag na virtues.
And the ultimate goal, verse 13, till we all come in the unity of the faith. Kailangan may pagkakaisa pagdating sa pananampalataya. May pagkakaisa pagdating sa paniniwala, buong iglesia. Hindi yung kanya-kanya. Kanya-kanyang view, kanya-kanyang paniniwala. Hindi mahahati yan. Debate, umaatikabo, mangyayari dyan. Nakita niyo ang purpose, no? Ba't nagbigay ang Panginoon ng mga ministers? Para turuan sila. Ano pa? Ang sabi dyan, and of the knowledge of the Son of God, pagkakilala sa anak ng Diyos. Tamang pagkakilala kay Kristo. At patuloy na lumalago sa pagkakilala sa anak ng Diyos. Kaya nga sabi ni Peter, grow in grace and in the knowledge of Jesus Christ. We must grow. Thirdly, lubos na paglaki ng tao unto a perfect man. Meaning, ma-reach ng bawat kaanib ng iglesia ang adulthood or maging matured. Maturity. At hindi childhood lang, hanggang childhood na lang. Hanggang bata, isip bata. Kaya yun, away-away. Kasi parang mga bata. Sa iglesia, parang mga bata. Away-away sila. Hindi nagkakaintindihan. Walang maturity kasi. Ang mga matatanda, napansin ko habang tumatanda, nababawasan ang mga kaaway. Kasi alam nila, matanda na sila, mamamatay na. Ayaw na nila stress, ayaw na nila away. Kami mga kapatid, nung malilit pa kami, away kami ng away. Eh ngayon, mga lakihan na kami, matanda na. Tama na yung mga away-away niyan. Mga kauwian niya. Na-realize din, hindi rin healthy. Away-away. Hanggang sa mamatay kayo, away-away kayo. Ano ba yan? Eh di, ibig sabihin, wala kayong natutunan pagka ganun. Wala kayong kinatandaan. Lumaki, tumanda na walang kinatandaan. Hindi ganon ang nais ng Panginoon sa kanyang church. Ang nais niya, lubos na paglaki ng tao. At panghuli, sabi diyan, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. In other words, for all of us to be conformed to the image of His Son, Jesus Christ. That is the ultimate goal. Romans 8:29, to be conformed to the image of His Son, Jesus Christ. Na tayo maging kamukha ni Jesus Christ. Christ-likeness. Maging katulad tayo ni Jesus Christ. Sa paniniwala, sa pananampalataya, higit sila sa pamumuhay, Christ-like. Attitude, Christ-like. Life, Christ-like living. Nakakaya pagka ang layo ng itsura natin kay Jesus Christ, ano? At mas kamukha natin si Kibuloy. Mas kamukha natin si Taning. Dapat maging kamukha natin si Jesus Christ. Finally, mga kapatid, nakita natin there are diversities of gifts. Therefore, discover your spiritual gift. Alamin mo, pag-aralan mo your spiritual gift. And then, pasalamatan mo at purihin mo ang Diyos dahil sa iyong spiritual gift. Again, there are varieties of ministries. Therefore, know your ministry. What is your ministry? What is your ministry? As a member of Christ Church, what is your ministry? Ba't hindi mo alam? Dapat alam mo kung anong function mo. Kaya nga, alamin mo kung yung gift mo. Pag nalaman mo yung gift mo, kung anong abilidad binigay sa'yo ng Panginoon, di malalaman mo kung anong silbi mo, paano ministry mo. So, exercise. Pag nalaman mo yung gift mo, exercise your spiritual gift. Use it. Don't neglect it. And aim to serve the Lord with faithfulness in your respective ministries. Thirdly, there are diversities or differences of workings.
It is God who works. Therefore, walang sino man dapat magmayabang, walang sino man dapat magmalaki, walang dapat na sino mang miyembro ang tingin niya sa sarili niya, mas mataas siya kasi nilagay siya ng Panginoon sa elevated station or position. No, sir! Walang sino man dapat na magmayabang dahil sa kanyang mataas na kalalagayan. Ang Diyos ang gumagawa, hindi ikaw. Tanda mo yan. At yung kakayahan mo, hindi galing sa yan, ha? Kaloob ng Diyos yan. Kaya huwag mong aangkinin na para akala mo, sarili mo yan. Gawa mo yan. Ikaw may gawa niyan. Ingat ka dyan. Kaya mga miyembro nakakatakot na, kita niya, dami niya nagagawa sa church, ano? Yung mayabang. Mag-iingat tayo dyan. Ako po, mga kapatid. Galitan Diyos sa mayabang. Galitan Diyos sa mapagmataas. Babagsak niyan. Wawasakin niyan. Nire-resist ng Diyos ang proud. Tanda natin yan. Pag ikaw inayawan ng Diyos, lagot ka. Wala na ang Diyos sa'yo, lagot ka. Ikabud ka na. Ikabud na. Pangalawa, walang dapat sino mang malumbay o malungkot o madepress o madamang kanyang sarili na pinababa dahil siya ay itinalaga sa isang mas mababang tungkulin. No! Sa iba, gustong tumulong financially, wala siya nang may tulong. Nalulungkot. Kawawa siya. Alamin mo kung ano yung binigay sa'yo ng Panginoon na kaya mong gawin. Talagang ganun. Merong iba, mas binigyan ng kakayahang makatulong financially. Pero yun na lang ba ang ministry? Nakita natin, may gift of mercy. Kaya mo mag-alaga ng mga kapatid na nahihirapan. Tulungan mo. Lagi kang to the rescue. Oh, tanda, di ba? Kaya nga sa mga fellowship, makita natin sa serving of tables, laging prominente dyan mga babae. Sila'y nag-iimi, sila'y nagluluto, sila'y nagseset ng table, di ba? Oh. Pero may mga babae talaga, merong bukod tayo na magaling dyan, pagdating dyan. Kaya kung hindi ka naman mahusay sa ganyan, hindi hanapin mo kung saan ka may kahusayan. Ganun lang naman ho yun. So walang dapat magmayabang, wala namang dapat na ang tingin niya sa sarili niya kawawa. Walang ganon. Lahat yan may purpose, may function. But nilagay ng Panginoon dyan. Kaya huwag hamakin o maliitin ang iba na inilagay sa mas mababang kalagayan at ranggo sa simbahan. Sapagkat ang lahat ng mga operasyong ito ay ginawa ng iisang Diyos. Anda natin, ang Diyos ang gumagawa sa ating lahat upang gawin ang lahat. See? One God nag-ooperate. Isa na lang mga kapatid. One final point. Di ba nabasa natin sa Romans 12:6? Ito'y mga kaloob na nagkakaiba-iba ayon sa biyaya. I want to emphasize that word, biyaya. Sa biyaya na ibinigay sa atin. So, dahil ang lahat ng mayroon tayo ay isang bagay ng biyaya. Naku, pagka sinabi mong biyaya, unmerited favor yan, hindi atin yan, hindi galing sa atin yan, kaloob lang ng Diyos yan, kaya hindi dapat magmayabang. Pag may grace, dapat walang pride. Pag may pride, walang grace. Ngayon, itong mga spiritual gifts na ito ay kaloob, ayon sa biyaya. So dapat itong mag-iwas sa atin mula sa pagmamataas. Then, nakapaglilingkod lang tayo dahil sa biyaya ng Diyos. Minsan kahit na nga disqualified na sa paningin ng iba nagagamit pa rin ng Diyos Bakit? Dahil sa biyaya. See? Ako disqualified daw ako
Sa paningin ng iba, disqualified ako. Pero itong taong disqualified, ginamit ng Panginoon. Kahit hindi karapat-dapat. Bakit? Dahil sa biyaya ng Diyos na gumawa sa akin. Hindi ko pinagmamayabang na ako may gawa, biyaya lang talaga. Tataka nga ako Bakit yung katulad kong hindi naman karapat-dapat na sa paningin ng iba disqualified, ba't ako ginamit ng Panginoon? Nanliliit nga ako Nahihiya pa nga ako mga kapatid. Hindi ko magawang magmayabang dahil alam ko biyaya ng Diyos yan. Biyaya ng Diyos. Yan ang magandang paggawa ng biyaya sa buhay ng isang Kristiyano. Kaya dapat itong mga gawain ito, dapat gawin sa atin na maging handa na sakupin ang ating nararapat na lugar sa iglesia. Ang tunay na karangalan na hindi binubuo sa mga kahanga-hangang endowment o kaloob. No. O kaya ay malaking kayamanan at gawain. Ito ay binubuo ng wastong pagtupad sa mga tungkulin na hinihingi ng Diyos sa atin sa ating angkop na lugar. Huling talata na lang mga kapatid, 1 Corinthians chapter 15 verse 10. Ilang tala? Saktoy na natin, 11:30. 1 Corinthians 15 verse 10. Tingnan niyo si Pablo. Bagamat ang tingin niya sa sarili niya, hindi siya karapat-dapat na tawaging apostol. At ang tingin niya sa sarili niya, bagamat siya apostol, he is the least of the apostles. Nanliliit si Pablo. Why? Because he persecuted the church of God. Now ito, tanong ko, bakit si Pablo, kahit na sinabi niyang hindi siya karapat-dapat na maging apostol, dahil inusig niya ang iglesia, bakit siya ginawa apostol? Hindi naman pala siya karapat-dapat Ano sagot? Verse 10, but by the grace of God, I am what I am. And His grace, which was bestowed upon me, was not in vain. Bakit? But I labored more abundantly than they all. Nag-labor si Pablo. Paano niya nagawa yon? Sabi niya, sa sarili kong lakas, magaling kasi ako. No! Sabi niya, but the grace of God which was with me. Tandaan niyo walang sino man sa atin dito ang karapat-dapat sa iglesia, sa ministeryo, sa paglilingkod. Wala! Maski sino. Kaya lang tayo narito mga kapatid, nakapaglilingkod sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng biyaya. Tinanggap niya tayo sa kabila ng ating mga kapintasan at depekto sa buhay. Yung ating pagiging hindi karapat-dapat, yung ating mga kapintasan at depekto, niremedyohan ng biyaya ng Diyos. Ang Diyos ang gumawa. Inayos niya tayo. Ginawa niya tayong karapat-dapat. Bagamat feeling natin hindi tayo karapat-dapat talaga. Maganda yan, tama yan. Kaya lang, wag naman tayo atras. Wag naman gawin nating alibayan. Hindi ako karapat-dapat, kaya ayoko. Magagalit ang Panginoon naman sa iyo. Sobra ka naman. Sumobra naman ang kaartihan mo. Gawin mo. Kung ano pinagagawa sa iyo ng Panginoon. May biyaya ang Diyos sa iyo. Huwag ka matakot. Basta sumunod ka lang sa Panginoon. Bahalang biyaya ng Panginoon sa iyo. Ayusin yan. Ayusin. Ang importante, meron tayong desire pa rin na magpagamit, maglingkod sa Panginoon. Sana'y kalugdan niya tayo palaging gamitin. One last verse, Ephesians 3:7. Ephesians 3:7. Whereof I was made a minister according to the gift of the grace of God. Kita nyo, kaya si Pablo nasa ministry, bagamat hindi siya karapat-dapat, nahiya nga siya, because of the grace of God given unto him. Napakabuti talaga ng Diyos. By the effectual working, nag-work, yung alin? Yung kanyang power, the power of God.
work in the life of Paul. Paano mo magagawang magmayabang sa ministry pagka ganyan ba naman ang nalaman mo? Di ba? Ngayon, pagka may nakita kayong pastor o sino mang miyembro na nagmamayabang, nagmamalaki, hindi niya naintindihan itong mensaheng ito. Ito ang katotohanan nitong Ephesians 3:7. Human power pala ha, hindi pala divine power ang gumagawa sa iyo. Huwag tayong palaging hahatol sa ating kapwa. Mamalitin natin ating kapwa. Sasabihin, di pwede yan. Disqualified yan. Paano kung kinqualify ng Diyos? Paano ka? Ha? Paano makakwalify yan? Biyaya! Marunong ka pa sa Diyos. Ikaw na ba Diyos? Ang Diyos, mahabagin yan. Alam niya, ang isang vessel, hindi karapat-dapat. Walang kwenta eh. Pero kaya niyang baguhin yan. May biyaya ang Diyos. Para maging kagamit-gamit sa Kanya. Ano ka ngayon? Ikaw na mapanghusga ng kapwa mo. See? Kaya mga kapatid, huwag natin, tama yung magkaroon tayo ng sense of unworthiness, no? Pero huwag naman masyadong hamakin ang ating mga sarili. Tapos hindi na tayo magpa-function. Yun ang masama. Tingin mo sarili mo, wala ka ng kwenta, hindi ka nakarapat-dapat. At the first place, sino bang karapat-dapat? Ha? Sino ba? Sino ba perfecto sa atin? Tandaan nyo, ang iglesia ng Panginoong Hesus ay binubuo ng mga tao na may mga depekto, kapintasan at kasiraan na inayos lang ng Diyos dahil sa kanyang biyaya. Pagpalain ng Panginoong Diyos ang mensahe sa ating mga puso. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa iyong mga salita na ipinahayag sa amin. Salamat sa encouragement niyo sa amin. Salamat sa iyong bountiful grace, enabling grace, sustaining grace. Sarap malaman, Panginoong Diyos, na kayo Diyos na merciful, gracious, loving. Ang mga walang pag-asa, binibigyan niyo pa ng pag-asa. Ang mga nalulumbay ay inyong inaaliw. Ang mga nangihina na inyong pinalalakas. Salamat sa encouragement, Panginoon. Totoo po na wala naman sino man sa amin ang karapat-dapat sa iyong paningin. Subalit, sapat ang biyaya niyo sa amin. Ang dahil sa inyong kaawaan at biyaya, nakapagpapatuloy kami. Kaya maraming salamat, Panginoon. Ang aming panalangin na lagay niyo sa puso namin desire na maglingkod sa inyo. Sa anumang paraan na nais niyo, Panginoong Diyos, gamitin niyo kami. Gawin niyo kaming may silbi habang kami nabubuhay dito sa lupa. Mahanap namin ang tunay naming lugar, mission, purpose, at doon pagpalain niyo kami, O Diyos. Malit man yan o malaki, walang halaga. Ang mahalaga ay makapaglingkod kami sa inyo at kayo gumagawa sa amin. Sana'y patuloy kayong gumawa sa amin. Huwag niyo po kaming iwanan. Huwag niyo po kaming bibitiwan, Panginoong Diyos. Sustinahin niyo pa rin kami sapagkat habang kami nabubuhay dito sa lupa, ang desire namin maglingkod sa inyo. Hanggang doon sa kalwalatian, patuloy kaming maglilingkod. Panalangin namin mga kaanib ng iglesyang ito, na naway magpakatapat sila, mag-function sila, huwag nilang pababayaan ang kanilang mga spiritual gifts, maging sincere sila, maging totoo sila, maging determinado sila, Panginoong Diyos. Naway lahat, gagawa, lahat magkakaroon ng kooperasyon. Lahat magpa-participate sa gawain, sa ikasusulong ng kaharian ng Panginoong Kristo. Pagpalain niyo po ang bawat sa amin, O Diyos. Pagpalain niyo po ang patuloy na pananambahan mamaya at ang banal na hapunan. At amin pong ipinapanalangin mga kapatiran namin na may mga sakit. Kaawaan niyo sila, O Diyos. Brother Kervin, naway mamaya makarating din siya. Bigyan niyo po siya ng kakayahan, kalakasan. Pinagpe-pray din po namin, Panginoong Diyos,
ang aking may bahay, ako po, Panginoon, Sister Lenny, ah, Sister Marley, Sister Pilar, at maging Sister Arlene. Dalangin namin, O Diyos, sustain niyo po sila. May mga sakit din sila, may mga high blood. Pinagpe-pray din po namin Sister Olive Epino, Panginoong Diyos, sa kanyang kalalagayan. Maaari po ba, Panginoon, hilingin namin na siya po inyong palakasin, pagalingin, at muli niyo siyang ibabangon. Ibabalik niyo po ang dati niyang kalakasan na higit pa, at patuloy pa niya makapili ang kanyang asawa, mga anak, ang mga kapatiran, makapaglingkod pa, O Diyos. I-bless niyo po ang mga pamamaraan na ginagamit na magkaroon po ito ng bisa para sa kanyang kagalingan. Panalangin din po namin, Panginoon Diyos, si Pastor Porto na makapagpatuloy pa rin sa paglilingkod sa kabila ng kanyang sakit sa puso. At patuloy po provide ang kanyang pangangailangang medikal, pinansyal, at pisikal. Ganun din kay may bahay. Ganun din po si Pastor Nonoy Gani. Nagpapasalamat kami, nag-i-improve na siya, nakakalakad na po siya, tuluyan na siyang lumakas, gumaling, muli niyo pong gamitin sa ministeryo, makabalik ng dinapigi, at ipahayag sa kanya kung ano yung kalooban sa kanilang mag-asawa. Panalangin din po namin, Panginoong Diyos, Pastor Ronnie, na may issue rin sa prostate. Pinagpe-pray din namin siya, O Diyos. Awaan niyo siya, makapagpatuloy pa rin sa minister paglilingkod. Provide niyo po ang kanyang pangangailangan. Ganon din po si Brother Noli, Brother Andong, si Brother Bobby. Pinagpe-pray po namin sila, Panginoong Diyos. Sa lahat ng mga kapatiran namin na hindi na namin nabanggit na may mga karamdaman, ipinapanalangin namin silang lahat. Tulungan nawa niyo sila i-sustain, i-provide ang kanilang pangangailangan. Ganun din, Brother Jundel, Panginoong Diyos, na dinadialysis. Sana po ay dagdagan niyo pa mga kaarawan ng kanyang buhay. Dalangin po namin ang iyong patnubay sa amin lahat, sa mga churches ng Panginoon, na patuloy po ipipreserve sa purity ng doctrines at morals. Ang lahat nito ay aming dalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoon tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Awitin natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Mamaya po, pananambahan natin at banal na hapunan. Huwag natin kalilimutan, balik po kayo mga kapatid. God bless us all.